Si Lance Darner, isang dating estudyante na may pangkaraniwang buhay, ay biglang napasailalim sa isang apokaliptik na sitwasyon dahil sa paglaganap ng mga zombie. Ang kanyang dating payapang buhay bilang isang estudyante ay napalitan ng isang pakikibaka para sa kaligtasan. Ang mga kidlat sa kanyang mga mata ay maaaring magpahiwatig ng isang bagong kakayahan o kapangyarihan na natuklasan niya sa gitna ng kaguluhan. Ang malakas na pagyapak sa unang panel ay maaaring simbolo ng kanyang pagpasok sa isang bagong yugto ng kanyang buhay, isang buhay na puno ng panganib at pakikipaglaban para mabuhay. Ang kwento ay maaaring magpatuloy sa paglalarawan ng kanyang mga pakikipagsapalaran sa isang mundo na puno ng mga zombie at ang kanyang paghahanap para sa kaligtasan at pag-asa. Matagal nang nakikipaglaban si Lance sa isang post-apocalyptic na mundo, nakikipagtunggali sa mga halimaw at nilalabanan ang mga panganib para mabuhay. Ang kanyang pakikipaglaban ay hindi lamang para sa kanyang sariling kaligtasan, kundi dahil sa takot na maharap ang kanyang pamilya sa impyerno kung sakaling may kabilang buhay. Ang kanyang pag-amin na hindi na siya natatakot sa kamatayan mismo ay nagpapahiwatig ng isang malaking pagbabago sa kanyang karakter. Posibleng mas malakas na ngayon si Lance at handa na siyang harapin ang anumang mangyari kahit na ang kamatayan. Ang labanan sa larawan ay maaaring isang malaking pagsubok, isang labanan na magpapasya sa kanyang kapalaran at ang kanyang paghaharap sa kanyang takot. Ang kwento ay maaaring magpatuloy sa paglalarawan ng kanyang pakikipaglaban, ang kanyang mga motibasyon, at ang kanyang paghaharap sa kanyang mga takot at pag-asa para sa isang mas maayos na kinabukasan kahit na sa isang mundo na puno ng panganib. 20 taon na ang nakalipas, iniwan ni Lance ang kanyang huling kapamilya para mabuhay. Ngayon, sa isang mundo na puno ng panganib, patuloy siyang nakikipaglaban. Ang bawat araw ay isang pakikibaka, isang pagsubok sa kanyang kalooban. Ang kanyang mga enerhiyang sandata ay sumasalamin sa kanyang galit at pagsisisi. Ngunit sa kabila ng kanyang pagod at pagsisisi, patuloy siyang lumalaban, hindi lamang para sa kanyang sariling kaligtasan, kundi marahil para sa isang pagbabayad sala sa kanyang nakaraan. Ang kanyang labanan ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin emosyonal at espiritual. Ang bawat paghampas ng kanyang sandata ay isang sigaw ng pagsisisi at isang panawagan para sa pagbabago. Sa huli, ang kanyang paglalakbay ay isang paghahanap para sa kapatawaran sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Napagtanto ni Lance ang kanyang kahinaan sa harap ng mga makapangyarihang nilalang. Ang kanyang mga atake ay walang epekto. Nanghihina at nalulungkot, napagtanto niya na kailangan niya ng mas malakas na kapangyarihan o estratehiya para manalo. Maaaring siya ay maghanap ng paraan para mapahusay ang kanyang mga kakayahan, o maghanap ng mga kakampi para matulungan siya. Ang kanyang pagkabigo ay maaaring maging isang inspirasyon para sa kanya na magsikap ng higit pa. Maaaring siya ay mag-aral ng mga bagong teknik, o maghanap ng mga mahiwagang armas o gamit para mapalakas ang kanyang lakas. Biglang nagising si Lance mula sa isang bangungot, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok at ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Ang nakita niya sa kanyang panaginip ay nagdulot sa kanya ng matinding takot. Ang mga imahe ng mga halimaw at ng kanyang pagkabigo ay nanatili pa rin sa kanyang isipan. Hindi makapaniwala si Lance sa kanyang nakikita. Ang silid ay eksaktong kapareho ng kanyang silid tulugan noong buhay pa siya, 20 taon na ang nakakaraan. Ang mga alaala ng kanyang nakaraan ay bumalik sa kanya, ang mga alaala ng kanyang pamilya, ng kanyang buhay bago ang apocalypse. Ngunit paano ito posible? Patay na siya. Ang kanyang bahay ay nawasak na. May isang bagay na hindi pangkaraniwan ang nangyayari. Sinubukan ni Lance na kurutin ang kanyang sarili para malaman kung nananaginip ba siya, ngunit ang sakit ay totoo, hindi ito panaginip. Ang amoy ng nabubulok na laman, isang palaging paalala ng kalupitan ng mundo, ay nawala na. Napansin niya ang mga dahon na lumilipad sa hangin, isang senyales na ang hangin ay sariwa at malinis, isang malaking pagbabago ang naganap. Ngunit ano ito? Ano ang dahilan ng pagkawala ng amoy at ang pagbabago ng kapaligiran? May isang bagay na hindi niya maintindihan, kailangan niyang maghanap ng mga sagot, kailangan niyang tuklasin ang dahilan ng malaking pagbabagong ito. Maaaring ito ay isang senyales ng pag-asa, isang pagbabago sa mundo, o kaya naman ay isang bagong uri ng panganib. Ang kanyang paglalakbay ay patuloy, at ang misteryo ng pagbabagong ito ay kailangan niyang lutasin. Ang kanyang pag-usisa at determinasyon ay magtutulak sa kanya upang hanapin ang mga sagot. Pinagmamasdan ni Lance ang larawan, ang mga alaala ng nakaraan ay bumalik sa kanya. Ang araw na iyon sa beach kasama si Layla, ang kanilang mga tawa. Ang kanilang paglalaro sa buhangin. Ngunit ang saya ay napalitan ng lungkot at pagsisisi. Iniwan niya si Layla 20 taon na ang nakakaraan, isang desisyon na kanyang pinagsisisihan hanggang ngayon. Ang katotohanang nakikita niya ang larawan, na nararamdaman niya ang mga alaala, ay nagpapahiwatig na ang kanyang pagbabalik sa kanyang dating tahanan ay hindi isang panaginip.
Ito ay isang uri ng misteryo, isang supernatural na pangyayari na kailangan niyang lutasin. Dahil sa pag-asa na mailigtas si Layla, nagmadali si Lance, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at determinasyon. Binuksan niya ang pinto ng malakas, handa na sa anumang mangyari. Ang kanyang paglalakbay pabalik sa nakaraan ay isang mapanganib na pakikipagsapalaran, ngunit ang posibilidad na mailigtas ang kanyang kapatid ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang tunog ng smack ay nagpapahiwatig ng kanyang determinasyon at ang kanyang pagmamadali. Ang paglalakbay ni Lance pabalik sa nakaraan ay nagdala sa kanya ng masakit na alaala. Ang araw na iniwan niya si Layla, ang kanyang kapatid na nakaupo sa wheelchair, sa harap ng isang zombie. Ang takot, ang kawalan ng pag-asa, ang pagsisisi, lahat ay bumalik upang habulin siya. Ang kanyang desisyon ay nagpabigat sa kanyang puso, ngunit ang pag-asa na mailigtas si Layla ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Ang sakit ng pagsisisi ay sumusunod kay Lance sa loob ng 20 taon. Ang imahe ng kanyang kapatid na iniwan niya sa harap ng isang zombie ay patuloy na sumasagi sa kanyang isipan. Ngunit ang pagkakataon na maibalik ang nakaraan ay dumating, ang puting liwanag ay sumisimbolo ng kanyang paglalakbay pabalik sa kanyang 20 taong gulang na sarili. Isang pagkakataon upang iwasto ang kanyang mga pagkakamali. Ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang isang paglalakbay sa panahon, kundi isang paglalakbay tungo sa kapatawaran at pagtubos. Ang kanyang pagsisisi ay magiging kanyang inspirasyon upang baguhin ang kanyang nakaraan at iligtas ang kanyang kapatid. Isang pakiramdam ng kaluwagan ng bumalot kay Lance, matagumpay siyang naglakbay pabalik sa nakaraan. Ang petsa sa orasan ay nagpapatunay nito, ika-20 ng Disyembre taong 2012. Ang araw bago ang zombie outbreak, mayroon siyang pagkakataon na baguhin ang nakaraan upang iligtas ang kanyang kapatid, ngunit ang kanyang puso ay puno rin ng pag-aalala. Ang pagbabago sa nakaraan ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa hinaharap. Kailangan niyang maging maingat sa kanyang mga kilos, kailangan niyang tiyakin na ang kanyang mga pagkilos ay hindi magdudulot ng mas malaking problema. Puno ng pag-asa si Lance, ang kanyang paglalakbay sa nakaraan ay matagumpay. Si Layla, ang kanyang kapatid, ay buhay pa. Ngunit alam niya na ang kanyang misyon ay hindi pa tapos. Kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan ni Layla. Nakita ni Lance si Layla na nakaupo sa wheelchair. Nagulat siya at sinabing, "Layla," ang ekspresyon niya ay nagpapakita ng halo-halong sorpresa at kagalakan. Nagulat si Layla sa pagdating ni Lance. Tanong niya, "Lance, what are you doing here?" Si Lance naman ay nag-aalala at nagtanong, "Hey, is everything okay?" Sa huling panel, nakita si Lance na umiiyak. Nag-aalala si Layla sa kalagayan ni Lance at nagtanong, "Lance, what's wrong? Did you have a bad dream?" Sinabi ni Lance, "You were dead because of me. It was all my fault." Ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng matinding pagsisisi. Nakita ni Layla si Lance at nagtanong, "Lance," ang ekspresyon niya ay nagpapakita ng pagtataka at pag-aalala. Si Lance naman ay tila kinakabahan at nag-aalangan. Sinabi ni Lance, "Layla," nang makita niya si Layla, umiyak siya at humingi ng tawad. "I'm so sorry." Sinabi ni Layla kay Lance, "Now, Lance, I'm all right now, I'll protect you." Yakap niya si Lance na nagpapakita ng kanyang pagmamahal at proteksyon. Sinabi ni Lance, "No, it should be the other way around. This time, I will keep you out of harm's way." Determinado siyang protektahan si Layla. Sinabi ni Lance, "Now, I'm going to have to break up this little reunion." Kailangan niyang umalis. Sinabi rin niya, "I have somewhere to be. You stay at home. Don't go anywhere, okay?" Sinabi ni Layla kay Lance, Lance, hang on." Binigyan niya si Lance ng isang bagay at sinabing, "Here you go." Nagtataka si Lance at sinabing, "This is..." Sinabi ni Layla kay Lance, "You don't remember, it's our thing. You carry my hairband with you when you leave the house, and then you tie my hair up with it when you make it back." Nangako si Lance, "I will come back to do your hair, I promise." Sa gitna ng apocalypse, ang ating bida ay nakahanda na siya sa mga hamon na darating. Ang kanyang determinasyon at lakas ay magiging kanyang sandata sa paglaban sa mga kaaway. Ang kanyang paglalakbay ay isang paglalakbay tungo sa kaligtasan, isang paglalakbay tungo sa isang masayang pagtatapos. Ang kanyang kwento ay isang kwento ng pag-asa, paglaban, at tagumpay. Ang kanyang pakikibaka ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa sangkatauhan. Ang kanyang tagumpay ay magiging isang inspirasyon sa lahat. Ang kanyang kwento ay magiging isang alamat na maaalala sa mga darating na henerasyon. Ang kanyang pangalan ay mananatili sa kasaysayan bilang isang bayani. Tuluyan kayang mailigtas ni Lance si Layla? Abangan natin sa susunod na kabanata ng ating storya, mga kaanimo at kaanimo. Huwag kalilimutan mag-like, share, subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa iba pang mga video.